Okay, mga kapatid, pag-usapan natin yung, tunay na Transformer. Alam natin, napapanood natin sa sine yan, eh. Yung, Transformer, yung, Decepticon, yan ang kontrabida. Pagkatapos niyan, eh, yung Autobots or Cybertrons, yan ang Transformer sa sine. Pero ang tunay na Transformer, ayon sa Second Corinthians 3:18, ay tayong mga Kristiyano. Paano? Paano tayo naging transformer? Paano tayo? Siyempre, ang basis natin ng salita ng Diyos. Tingnan natin, pag-aaralan natin yan, napakalaga sa Second Corinthians 3:18, na pagkatapos dyan sa Romans, yan na napakalaga dyan, mga kapatid. So ang tanong dyan, paano ba natatransform ang mga Kristiyano, di ba? So ito ngayon na ating pag-aaralan, na tingnan natin kung isa-isay natin. Ngayon, Second Corinthians, itong pag-usapan natin yung bad transformer, ha. Second Corinthians 11:14. Huwag kayong magtaka dahil si Satan at nagaanyo nagaan yung anghel ng ilaw, tawag ito yung nga ilaw, kaso dalawang klaseng ilaw, yung kukuti-kuti tap or yung black light. Hindi talaga nabibigay ng liwanag yun. Minsan nadadapa ka pa, kaya ito yung masamang transformer, mali, fake, mga false. Yung appearance lang yan na nakikita mo, pero mali yan, hindi talaga nababago yan. Actually, mas masama pa yan, Ngayon, ganun din na yung mga tagasunod ni Satan, yung mga manloloko, sabi ganoon, Second Corinthians 11:13, na itong mga bulaang propeta, ang bulaang manggagawa, ang bulaang apostoles, wag yan, para sa amin sila daw ngayon ang bagong apostol ngayon, hindi, mali ang doon, hindi kailangan ng diyan. Yan ang tinatawag na mga lobo sa mga tupa, yan ang tinatawag na sa sheep's clothing. Hindi natin dapat maano yan, akala nila okay daw yan, oo yan. Pero sabi sa Matthew 15, malalaman nyo sila sa mga bunga. Mag-ingat kayo to sa mga bulaang propeta, na pumapasok sila sa church, sa fellowship, sa grupo, pero kunyari anyong tupa, maamong tupa, pero sa loob mga masasamang lobo. Yan ang nakakalungkod dyan, masasamang lobo pala sila, hindi pala tunay. So yun ang mag-ingat kayo. Kaya hindi lahat ng etong tupang nagaanyong tupa na mga lobo, minsan yung mga, alam niyo, font, yung mga letter, huwag kayong ito nakuha ko to, ang pangit pala, nakita niyo yung yung letter, mga kalabera, yung mga bungo, pero sa malayo maganda tingnan, pero pag magnify mo, ang pangit tingnan. So huwag kayong maniniwala sa bawat spirito. Kaya sabi nga, ang Diyos nakipag-usap sa akin, bakit hindi nakikipag-usap sa iba, sa'yo lang? Ayan, huwag kayong maniwala na baka iba yun. Test the spirit. Subukan nyo, baka mamaya peke yun, Kaya may mga nagsasabi, mga leader, mga pastor, na nakausap din daw nilang Diyos. Mag-ingat kayo, Huwag kayong parang evil fonts yan, Akala mo ang ganda, pero pag magnify mo, nakikita mo yung kasamaan. Ngayon naman, meron naman tinatawag na yung sheep in wolf's clothing. Ano yun? May mga Kristiyano, may mga tupa na namumuhay sa kamunduhan, para ba yung sa linggo, sa araw ng Diyos, Lord's Day, Kristiyano, pagdating ng Monday to Friday or Saturday, gumagawa ng kasamaan, maraming nasa sanglibutan. Ngayon, pag-aralan natin simula, ito, ang Diyos ang talagang nagporma, siyang lumikha, God form, ang lahat ng forma niya ng tao, di ba?
Ah, ito nga sa Genesis 2, ang Diyos, sino yung Diyos? Siyempre malaman natin yan. Ang Diyos ang lumikha ng tao. Pinorma niya saan? Sa mga, sa lupa. Yan. At hiningahan niya ng buhay. Itong tatanda natin, hininga niya ng buhay. At ang tao ay naging buhay na tao. Dalawa yan, patay na tao, buhay na bagay. Hindi lang bagay, patay na bagay, buhay na tao. Yan ang tatanda natin. So, nilikha ng Diyos, pinormahan ng Diyos. Tanda natin, nung pasimula ang lupa o ang sanglibutan, walang walang forma. Kaya pinormahan ng Diyos yan. Nilagyan niya ng hindi plataforma. Ibig sabihin, anyo. Walang anyo walang kanyo-anyo walang na yan Kaya tandaan natin yung yung bagong nalikha lahat ay may kasama na yan kasama if you've been born again of water and spirit. So in the beginning, ganyan din ang process ng paglikha. Born again, kailangan ganun din, water and spirit. Yun ang mapapansin natin. Tandaan natin, walang forma yan walang anyo. Walang anyo ang bagay na yan. Kaya ang problema, si Satanas, siyempre, ay mahilig manloko na nagmagawa ng anyo-anyuan. So akala niya yun ang nagiging Ngayon pag-aralan natin paano naporma, paano nalikha ng Diyos ang sanglibutan. In the beginning, nung pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ito tanda natin, nung pasimula, yan ang oras. Ang Diyos natin na labaw mahigit pa sa oras, beyond. Nilikha niya ang kalangitan, yan ang tinatawag na yung space. And then ang lupa, ang daigdig, ang mundo, nilikha ng Diyos. Ito napakagandang pag-aralan. Kaya ang Diyos natin walang time. Kasi kung pasok siya sa oras, hindi Diyos 'yon. Pagpasok siya pag nasa loob siya ng space, hindi Diyos 'yon. Kaya ang Diyos natin lampas pa sa space, lampas pa sa time. Kaya ang Diyos natin walang katapusan at ang matters, walang kabulukan, walang nasisira dito. Lahat ng bagay sa lupa ay may katapusan, may kasiraan. Kaya yan ang pinorma ng Diyos. Ngayon ang problema natin kasi ang tao matigas ang ulo. Kaya ito nga sinasabi, in the beginning, kaya si Jesus, in the beginning was the Word, and nung pasimula ay ang Verbo. Hindi salitang yung title yan. At ang Verbo ay nasa Diyos at ang Verbo ay Diyos. Siya nang pasimula, lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan na kung walang Diyos, walang nalikha. Kaya sa Kanya may buhay at may ilaw sa lahat ng sanglibutan. Kaya nung simula ng before na forma o na anyo ang nalikha ang buong sanglibutan, walang ilaw. Ngayon, siya ang ilaw. Kaya ito si ating Panginoong si Kristo, siyang ilaw ng sanglibutan at tayo nagiging munting ilaw ng sanglibutan. Kaya wag tayong magano sa dilim, di ba? Yun ang natin ngayon. So, ang Diyos ang pumorma, pero sino naman ang sumira, nag-deform, nagtanggal ng anyo ng ang Diablo, si Satanas, si Lucifer, or yung tinatawag nating yung dragon noong unang panahon. Siya ang sumira nito. Ngayon, iyan ang kaaway ng mga mananampalataya ng Diyos. Kaya nung sa Genesis 5, sobrang sama, na-deforma na ang mga tao ay naging yung mga isip nila ay sobrang sama na. Ang lahat ng kada iniisip nila, ang nasa puso nila, puros kasamaan. Yun ang nakakalungkot dyan. So, sinira ng sanglibutan, pero ang yung mundo, ang mga tao,
nakisawsaw, nakisali. Sige kampihan natin ang diablo, sirain na tayo, mag-away-away, angkinin natin ng bawat isa. So, yan sa 1 Peter 3:20 nung unang panahon talagang ang tao, wala na, ano yan, disobedient na, nakikipag-ano na, ayaw nang sumunod sa Diyos. Pero ang Diyos ay patient pa rin sa panahon ni Noah, naghihintay, matiisin. Pero ang tao talaga sobrang tigas, sobrang sama na nung unang panahon. Kaya dapat lamang na sirain lahat ng kamunduhan nandoon na, puros killing sa kanila. Tapos yung inabuse nila yung mga sexual, inabuse nila yung nag-iimbento sila ng sobrang kasamaan, hybrid na mga tao noon, kung ano-anong ginagawang kamunduhan. Kaya walo lang ang naligtas noon. Nakakalungkot, di ba? Yan ay isa sa mga dapat nating pag-isipan, na hindi dapat tayo makisang-ayon sa sanglibutan kasi ibang nasa isip nila. Yun ang laging nasa pukote nila, sa Tagalog pa. Kaya ngayon, ang sabi dito sa John 3, kung sino may maniwala kay Jesus ay wala nang kaparusahan. Pero yung mga hindi naniniwala, ayaw sumunod, ayaw na-conform na-deform na hawaan ni Satanas, ayun ay talagang sila, condemn na, nasa kaparusahan na. Pero hindi nga tinanggap si Jesus, kaya ito verdict na, parang sentencing na. Dumating ang ilaw sa sanglibutan ng ating Panginoon, pero mas gusto nila yung kadiliman, kasi sa kadiliman hindi sila nasisilaw. Yun ang nakakalungkot doon. Mali yun, mga kapatid. Kailangan magbago tayo, yung tinasama na form. Huwag tayo makisang-ayon sa sanglibutan, mga kapatid. Huwag tayo sumunod sa diablo. Yan, ngayon, kailangan natin ng transform. Diba? Sa 2 Corinthians, napakaganda nito. Dahil si Jesus lang ang makakapagbago natin, na Panginoon Jesus, na sa kanyang kalwalhatian, araw-araw tayo binabago niya. Bawat araw ay bago. Yan ang sinasabing Kristiyano. Bawat araw ay bago, hindi yung nabago, kundi patuloy nagbabago. May changing. Ang process natin daily yan, hindi yung nakaraan na, tapos na. No, araw-araw nagbabago tayo. Ang kaligtasan nito, araw-araw sinusunod natin si Kristo. Kaya yan ang transform. Paano ba natin mababagong kumpleto ang ating mga buhay patungo sa siyempre, walang kabaguhan yan kung walang Panginoong Jesucristo, kung walang Biblia. Kaya dito sa Romans 12, napakaganda to, mga kapatid, para mabago tayo. Sabi dito sa Romans 12, sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, na sa awa ng Diyos, na natin ang ating katawan, i-present natin na buhay. Ito yung nung unang panahon, pag yung magsisimba ka sa Diyos, kailangan na pumunta ka doon sa Jerusalem. Magbiyahe ka ng milya-milya o mga kilometro, maraming araw, isang linggo, para lang makasimba ka. Pero sabi ng Panginoong Jesus, hindi na kailangan sumimba, kasi sa puso na Diyos ang nananahan, hindi na sa templong gawa ng tao, kundi sa puso at isipan. Kaya huwag na tayong transform, sa ditong sanlibutan. Ibahin natin ang ating pag-iisip. Kaya itong pag-iisip natin mahalaga yan. Alam niyo, sa 10 utos ng Diyos, walang yung mahalin mo ang Diyos ng buong lakas, buong puso, buong kaluluwa. Kay Jesus, buong pag-iisip. Napakaganda kay Jesus. Lahat ng iyong pag-iisip na sa Kanya. Kasi diyan nagsisimula yung nasa, pumupunta sa puso. Kailangan natin mabago yung ating pag-iisip, mga kapatid. Hindi tayo na sumusunod sa sanglibutan. Kailangan mabago
ang ating pag-iisip. Yun ang napakahalaga diyan. So ngayon, ano ba nasa isip natin? Alisin natin kung ano yung masasamang sa isip natin, yung mga malisya, yung mga pandarambong, papag-imbabaw, masyado kang selosa, o yung mas gusto mong tinatawag niya yung pride mo, yung pride, no, hindi ko kailangan ng Diyos. Yan ang alisin natin. Kailangan natin ng Diyos bawat sandali. Hindi yung tatawag lang sa Diyos pag may kailangan tayo. Ang greed, yung greed, sabi nga, ang sa akin ay sa akin, ang sa iyo ay sa akin. Yan ang greed. Yan ang simula ng yung gahaman, yung pagnanakaw, yung gambling, lahat ng bisyo nandiyan. Tapos yung last, ito yung mga sexual, hindi masama yan. Kailangan pagkain mo, hindi porke nagutom ka kakainin mo, hindi mo naman pagkain. Ganon din sa pagmamahalan. Kailangan yung asawa mo lang yung pagnasahan. Ang hatred, yan nagsisimula ang kaya pumapatay yung tao dahil sa yung galit. Hindi masama magalit, pero wag yung galit ang susundin mo. Kailangan na kontrolin mo yung galit mo, kundi ang galit ang magkokontrol sa iyo. Kaya kailangan natin na alisin natin yung mapait, yung mga hatred, yung mga masamang yung galit sa kapwa natin. Kailangan mawala yun, kasi pag hindi nawala yun, habang buhay tayong magsasuffer. Mag-ingat kayo, kapatid, hindi dapat ganun Ngayon, babago ng isip, yan ang napakalaga, kasi alisin natin. Pero merong yan, delikado din. Katulad din nga sa yung alam niyo yung yoga, sabi sa yoga, para meditation na. Ang isa sa meditation, maganda yung nila, yung stretching, exercise, maganda yun. Pero yung salitang sa yoga na empty your mind, delikado yun, kasi si Satanas, hinahanap niya yung mga empty mind yung tinanggal yung tinanggal ang spirito. Kasi ngayon, pag wala kang salitang Diyos, wala kang Holy Spirit sa yung isip, sino papasok? Babalik yung diablo, sabi dito, galing na siya dyan residence niya, tapos kinick out ng Lord, kinick out mo, nag-decide ka follow the Lord, tapos babalik yan. Pag bumalik yan, sabi niya, nakita niya empty, bakante. Kailangan no vacancy. Kaso pag nakita niya bakante, babalik yan. Hindi lang siya isa, magsahanap pa yan ng 7 masasamang espiritu, mas masama pa sa kanya. Mas doble ang galit, mas doble ang karumian, doble lang simula na ngayon, nagiging mas masama. Kaya wag nating i-empty ang ating mind. Delikado yan. Mas magiging worse pa tayo sa beginning. Yan tinatawag ng wag nating alisin ang Holy Spirit, wag nating alisin yung salita ng Diyos. Lagi tayong mananalangin. Sa Colossians 3:12, yung mind natin laging yung focus natin ay yung things above, kasi forever yun. Yung sa earth, may bahay ka ngayon, luluma, may sasakyan ka ngayon, maluluma, lahat ng bagay naluluma. Tapos yung lagi tayong may prayer, sober mind. Wag tayong masyadong mataas na ating mind. Ngayon, itong problema, karamihan sa iba, yung destiny nila papuntang distraction, impyerno, kasi ang nila, yung stomach, ang Panginoon nila. May ibang mga Kristiyano, ipagpapalit ang pagdilingkod sa Diyos pagdating sa mga potluck, mga pagkain. No, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, sabi ni Jesus. Hindi katulad ni Esau na binintay niya yung pagkapanganay niya dahil lang sa soup, sa pagkain. Kaya sabi niya, yung free food, wag, mag-ingat kayo, baka trap lang yun para mapunta ka, tapos mag-explode ang iyong utak, dahil nga ang nasa isip mo puros pagkain lang, hindi lang sa tinapay, sa pagkain na bubuhay ang tao. Kailangan yung mind natin uncorrupted. How? Kasi kung ano pinapanood natin, may mga teledrama, doon tayo nasisira, mga kapatid. So, mag-explode ang ating mind kasi nga wala si Kristo. So, itong tunay na transformer, huwag nyo kakalimutan, medyo maikli o mahaba lang to,
ang salita ng Diyos lagi nasa ating mind. Ang prayer, lagi nating may iisipin. Si Jesus Christ nasa ating mind. Kasi pag nandito sa mind, pupunta sa heart yan. Yan ang binabago. Unahing baguhin natin yung isip natin. Erase natin yung mga memory in the past. Butangin natin ng bagong memory, ha. Huwag empty, kasi pag empty, papasukan ka ng diablo. Amen? Alright mga kapatid, God bless.